politician na nangutang sa hindi nagbayad? Madami. Name a politician na ayaw mo na makatrabaho. Sobrang pride ko, hindi ko inaamin na I was going through depression and a mental health problem. Parang I tried to commit suicide. Dumating sa point na I was being unfaithful. Sobrang toxic ng relationship namin. May sorry, naiyak kita ha. Naiyak naman ako, Vice. Welcome to my YouTube channel, and sobrang excited ako sa aking guest, not only because he is my presiding officer, but he is the pride of Quezon City. Isa siya sa public servant na wala tayong narinig na kontrobersya, walang intriga, napakabanayan. Siguro napaka-importante talaga sa isang tao ang may takot sa Diyos, may respeto sa Diyos. Kaya bawat galaw at bawat aksyon niya sa Lungsod Quezon, talagang pinag-pray niya na yun ang mas makakarapat sa mas nakakarami. Ladies and gentlemen, our Vice Mayor Gian Soto. Thank you, Alco. Ikaw, sabi mo, excited ka. Ako, pinakabahan. Dapat nakabahan. Pero, Vice, alam mo kung gaano ko kakulitin si Boss Tech. Alam mo, everyday text ko siya. Tapos nag-research talaga ako. Vice, pag-usapan muna natin, artista ka pa rin naman kasi hanggang ngayon. And rockstar ka. Thank you. Ako mismo nag-research niya. Nag-google ako, niread ko lahat ng write-ups about you. Parang may lakad yata ako. Diba? Paano ka napunta doon sa journey na ng pagiging singer mo? One single yun, tapos bigla ka nahinto. Ba't ka huminto? Sa totoo lang, bata pa ako, yung nanay-tatay ko, sobrang blessed tayo na very hardworking sila. Yes. So bago pa pumasok sa public service si Airpad, sinasama niya ako sa work. So may shooting, taping, recording, kung ano man yan, school bukulit bulaga or recording studio, sinasama niya ako. And yung mami ko naman, madalas, hindi niya ako sinasama sa taping dahil drama kasi ang bigat. Tapos pag pinapanood ko siya, naiiyak din ako. So nung na-realize niyang gano'n, pinabayaan niya ako sumama sa dad ko. So growing up, ang daming script sa bahay. Talagang nasa heart ko na yung acting. Kwento ko sa'yo, paano ko napunta sa band tapos public service. So anong nangyari, nung lumalaki na ako, di ba kinikwento ko sa'yo palagi, pinapanood ko namin. Meron siya show na nung teens pa, 16 na yata nun. Tapos parang every week, ibang episode pero show. Di ba? Yung drama art. Ang sinasabi niya palagi, yan yung panoorin mo, yan ang magaling umarte. Yan yung natural. Yan yung nararamdaman mo. Yan sinasabi ni Mami, ako hindi ko nag-invento. And coming from her, who is a very good actress. Very good, di ba? Respected. Actually, method acting yung style ni Mami. I think nakikita niya sa'yo yun. Nung lumalaki ako, sabi ko, grabe yung pressure ni si Mami. Parang ganito level, di ba? So, nung pinapasok na niya ako as to be an actor, parang sabi ko, hindi ko kaya yun. Gusto niya sumayaw ko na ako, kumanta. Parang yung team, gano'n. Sabi ko, hindi ko kaya yun. Parang mas gusto ko yung action. Oo, kasi napunta ka sa action, tapos kontrabida, di ba? Oo, yun yung gusto ko actually. Yung Airpods ko kasi, bata pa ako, yun yung mga pinapapanood niya. I mean, may mga TVJ sila, mga movies, pero laging pag may big scene na shooting, dadali niya ako. Kasi gusto niya, alam niya gusto ko action. But then yung growing up, realizing na parang naging rebelde ako. So, tinapos ko muna yung school. And then, nung pagtapos ko nung high school, college, nag-working student ako ng college, pag-guesting. Pero lagi kami nagko-conflict ng airmaps ko na parang sinasabi niya, bakit ganyan gusto mo? Bakit kontrabida? Bakit hindi mo? Inaano niya ako na gusto niya yung yung way nila. Oo, yung ganon, sayaw muna, kanta, ganyan. Hindi talaga marunong sumayaw at kumanta. Kaya nga, ang ending ko, rock and roll. Yes. Yung rock and roll, grunge music namin. So, hindi mo kailangan maging magaling kumanta. Basta, syempre, susulat ka at nasa puso mo yung ikinakanta mo. Sobrang blessing yung time na yun na nasa rock band ako. But then, little did I know, I was going through depression na pala. May mga relationship problems ako during that time. And napunta ako sa bisyo. Yung pati mga kaibigan ko sa banda, parang
nakikita nila, are you okay? Ganon, pero nakikita nila na ako, sobrang pride ko, hindi ko inaamin na I was going through depression. And hanggang sa later on, yun na, napuntis ko yung girlfriend, tapos nagkaroon ako ng parang mental health problem, parang I tried to commit suicide. So, ganun level, naging very dark yung, because of pride, because of lagi ko iniisip yung sarili ko na ayaw ko to, ang baala, lagi ka. Once you mentioned kanina that you became a working student, bakit ganun? Sikat pareho ang parents mo. Why did you choose to work on your own? Yung dad ko kasi, ito lagi ko itong kinikwento, yung dad ko, nung one time umuwi siya galing shooting yata yung day, may dala siyang sports car. College ako noon, hindi ko makakalimutan. Sabi ko, dad, mas bagay sa akin. Pag binata yung sasakyan mo. Sabi niya talaga, si ninong mo rin, bumili, si Tito Vic daw. Sabi ko, papadrive naman, testing. Tapos kinila pa siya yung susi. So, ibibigyan na niya biglang gano'n sa driver. Sabi ko, huwag niya magpapahawak kay bigyan yung susi niya na. Bakit? Kung gusto mo mag-drive ng sports car, magtrabaho ka, mag-ipon ka, buhay mo yung pamilya mo, kapag may ESA ka na, tsaka ka bumili, pwede ka na mag-drive. Ang ganda naman. Tapos ako, hindi ko na-gets ng time na yun. Lalong nag-fuel yun sa pride, tsaka depression. Gawago ko pa si Oyo, sabi ko, yo, karami si Etos, may pamon sa akin, ayaw pamaniho sa akin. Si Oyo, ako din ayaw din pamaniho sa akin, sabi ni Oyo. But then, yun nga, later on na-realize ko, especially when nung nakilala ko na si God, they were teaching me a very valuable dapat. Kung meron kang kailangang gustong bagay, pagtrabahuin mo, pagsikapin mo. Ganoon sila lumaki. And hanggang ngayon, si Mami Daddy, working hard pa rin, di ba? Kahit nasasabi mo na stable sila, they still love to work hard and to help others as well. Vice, was there ever a pressure na being the son of the Tito Soto, Tita Helen? Pressure ba ikaw doon na ang lalaking pangalan ng mga magulang mo? Nakaka-pressure nung bata nung sinasabi niya, dapat yan naka-umante, katulad ni Aiko. Nakaka-pressure yun. Pero later on, nung paglaki ko, nakita ko yung pinaghirapan nila as a blessing for us. Yun yung nakita ko. Hindi ko siya nakita as a pressure na I have to be like them. Kasi siguro si mom and dad ko rin talagang sinasabi sa akin na you have to be your own. You have to create your own. Hindi yung ayaw talaga nilang subukan ka tapos or alam mo yun, gawin mo yung ginagawa nila. Gusto nilang may establish ka ng sarili. Now that you're a father yourself, do you think na ganun mo rin papalakihin ang mga anak mo? Yes, definitely. Very clear yung dad ko na tumutok sa Diyos at sa pamilya at hindi ka maliligaw ng landas. Yun yung lagi niyang sinasabi. Lalo na nung time na mag-iiwalay kami ng wife ko and dun sobrang deep ng depression ko and yung that was the time na sinabi na yung paalala niyo yun sa akin really stuck to my heart and that's what led me to God. So, Vice, ngayon, napakabanayad ng buhay mo, no? Hindi. Wala akong intriga or wala akong narinig sa'yo na masama. Wala eh. Nako. Yung kung meron man ako narinig, wala. Yung chismis marites na yung simple. But wala akong controversy na narinig sa'yo. Paano mo na-maintain yung ganong pangalan? Siguro kasi nung dark days namin, wala pang social media. Okay. Diba? Pero hindi. I mean, inamin ko kasi lahat nung kamalian ko before. Ilang beses ko na rin siya yung testimony ko on how I became a follower of Christ. And from there, I think, na-realize ko talaga kung paano mabuhay na wala ang Diyos and kung paano mabuhay na yung Diyos yung nauuna sa iyo. Vice, dito sa mga nanonood sa atin na dumadaan din sa challenges sa buhay nila, ano yung mapapag-convince mo sa kanila na wala tayong dapat lapitan kundi ang Panginoon? Yung word ni God, yung sabi ni God na apart from God, we can do nothing. But with God, nothing is impossible. Yun yung isa sa mga life verse na pinangahawakan ko. So yun yung favorite life verse mo? One of the favorites. Ang favorite ko, Proverbs 3:5. Yung trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Correct. Vice, question. Na-research ko din. I did so many research about you. May ginawa kang pelikula at ikaw ang sumulat with Oyo. Yes, na okay. tungkol kay God. Yes. And it's a risk, di ba? Aminin natin, it's really a big risk now. Kasi syempre, pag sinabi mo all about God. Hindi pa dapat. Hindi pa ba? Hindi, okay lang. Hindi naman lumalabas yung content. Pero di ba, ikaw ang sumulat mo. Yeah. What inspired you to write that story? And what made you decide na gagawin mo yun? Nasa PEP na, Vice. Hindi, why? Oh my God. Oo, nasa PEP na. Oh my gosh. Nung 2018, nanood kami ni
dad, tsaka ng panganay ko ng laban ng Pacquiao sa Kuala Lumpur. Yeah. And si Senator Manny, na-meet ko na siya dati, tapos nung nag-usap kami and we share the same passion for Christ, parang sinama niya ako sa dugout. Na-experience ko yung from the dugout papunta sa boxing ring. Nung na-experience ko lahat yun, nakita ko kung paano siya ginagamit ng Diyos kung nasaan siya. And so nung pauwi kami ng Kuala Lumpur, tapos na lahat nanalo siya, praise God. Nag-pray pa kami bago siya lumaban. Nandun ako sa aeroplano. At ako mag-isa, magkatabi yung airpods ko tsaka yung anak ko. Parang naramdaman ko yung leading ng Holy Spirit to write something. So, nagsulat ako, and nung una nga parang poem siya eh. Parang tula. Nabasa ko sa pep yun. Oh my gosh. And then later on, lumalabas na it's a story. And then, yung story niya, it felt very real. Kasi nung sinusulat ko, habang nandun ako, may guidance ng Holy Spirit. Yeah, may guidance ng Holy Spirit. Yeah. Naiyak ako bigla. And then, yun na, nung pagbalik ko, hindi ko muna sinabi kahit kanino. Talagang sabi ko, ano kaya ito? Kahit sa wife ko, kay Joy, hindi ko muna sinabi. And then, nung time na yun, that was the time natatakbo din ako ng Vice Mayor. Hindi ko rin, naging very clear ako na ayoko lumabas bago ako tumakbo kasi ayokong isipin na it's a campaign movie or what, or may propaganda. Ang naging clear vision ko para sa story is to magnify what God is doing in our life. Noong una pa nga, ang dami ko mga iniisip na pwede mag-play ng lead. Mga teammate namin sa MMA, si Vince Fernandez, naisip ko rin si Baron, or naisip ko rin si Oyo, nag-play ng lead. And then parang naramdaman ko ulit yung prompt ng Holy Spirit na, ikaw nagsulat, ikaw na mag-lead. So parang, paano ko gagawin yun? Wala akong experience ng lead. Lagi akong kontrabida eh. Mga 3 minutes, patay na kagad sa mga pelikula eh. Ganun lagi eh. So, pero dito ikaw ang bida. Oo, parang, okay Lord, I surrender to you. I mean, di ba, yun naman ang gusto ni God, to go out of your comfort zone and to completely trust Him, not by your ability, but by His grace, power, and strength. Diba? So, sinulat ko, sinut namin noong 2019, natapos na nag-pandemic, pero natapos siya noong 2020, and then ngayon nasa editing process kami. So soon guys, abangan niyo po ang sinulat po ng aming Vice Mayor na napaka-talented. Hindi lang po singer, actor, kundi writer na ngayon. I wish you all the best, Vice. Thank you, Aslan. Vice, question. Sa sobrang busy mo, may time pa ba kayo ni Joy? Yes. Anong quality time niyo? Siguro... Napapanood ko yung mga videos niyo eh. Kasi tumatalong-talong kayo sa mall, yung Oo. simple things, simple joys. Yung airpods ko, simula nung Vice Mayor siya, nasa nag-senator, parang hindi pa panata, pero he made sure na tuwing dinner, uwi siya kasama ng family. Nandun siya kasama ng family every day. Kahit gano'n ka bigat yung load ng work. So talagang merong paraan eh kapag gusto mo gawin ng trabaho, di ba? Hindi mo pwedeng gawing dahilan na dahil tatay ka, dahil ganyan. Kung gusto mo, may paraan. Totoo. Di ba, Vice? Yes, totoo eh. Dahil Kasi yung mga bata lang sila once eh. Totoo. And ako yung lesson Vice? mismo. And alam mo yung lesson ko, na-miss out ko yung opportunity ng bata, yung panganay ko. Kasi di ba nabundes ko yung girlfriend ko and then banda pa rin. Parang ang dami kong na-miss na time with him growing up. Yeah. Na although nag-live din kami ng girlfriend ko ng time na yun, si Joy, parang alam yun, he feeling pa was not physically there because nakatutok ako sa sarili. And na-take for granted ko talaga yung relationship ko sa kanila, parents ko, sa mga pati sa mga kaibigan ko dahil sa time na Meron ba kayo mga misunderstanding ni Joy ngayon? Yes. Like simple things, mga ganun, or yung... May mga maliliit minsan. Okay, I'm sure meron mga Meron, yung maliliit na mga maliliit, di ba? Yeah. How do you resolve? You pray together? Sinasabi ko lagi kay Joy, ever since na sabay kami nag-walk with God, and it's such a blessing. Pero sinasabi ko sa kanya, hindi tayo matutulog, hindi tayo ayos. Kasi dati, tinutulog lang namin, tapos, alam mo yun, makakalimutan namin, pero once na yung nagkaroon kayo ng malaking away, lahat yun, babalik. So, ginagawa namin, parang, we have to make sure na hindi tayo matutulog nung hindi tayo ayos. Vice, can I just tell you, sa 1 year and a half kitang kasama bilang presiding officer at vice mayor ko, hindi kita nakita na galit. As in, alam mo, nakikita kita para nag-preside ka, tumatingin ka, nakikita ko sa reaction mo, gumagano ka na. Kasi pag may iba yun, may naabutan mo na akong ganyan. Magagalit eh. Ikaw, tatahimik ka na lang, ganyan ka na, and then nakikita kita nag-pray. Praise God. may grace. Kasi syempre 38 kami, di ba, na konsenal. Paano mo kami naaalagaan ng ganon nang hindi ka nagagalit at nagpipon? Hindi mo naman ko sikreto dyan, Vice. Okay. Ito yung sikreto ko.
gumigising ako ng mga 5:30 or 6. Tapos meron kaming bag sa bahay, punching bag. No, parang ko yung buong araw, ay buong umaga. Yun yung workout. Tapos, yun, work na. Kidding aside, it's only by the grace of God that we're able to do things na gano'n. Pero nasa heart ko yun kasi martial arts. So, everyday kailangan at least talaga makagawa ko ng time na kung makapag-workout. Kasi guys, 1 year and a half, never ko na-experience na ayaw mong i-allow ang division of the house. Ayaw, lagi. Kasi alam mo, yung may mga iba dyan, pag gusto nila yung controversy, yung si Vice, as much as possible, ayaw niya dinidivide ang council. Gusto niya 1 minute recess, kahit 5 minute recess, and aayusin niya kaming lahat. Hindi siya bababa ng panel. Pinagyabang na kita. Kasi totoo, hindi siya lalabas ng session hall hanggang hindi nag-aayos sa mga konsehal. Kaya, thank you, Vice, kasi sobrang dahil dyan, may surprise ako sa'yo. Panuulin mo to, Vice. Oh my God. Oh my gosh, kilala ko yan Vice Mayor Kianson. Pag sa edit namin, Vice. My favorite, my one and only brother, Vice Mayor Kianson. Oh my God. I know you know how much I love you, but I just want to say it again that I love you oh so much. And you know that I'm very proud of you. I'm so proud of the leader that you are, the husband and the father that you have become. May you continue to be the salt and light wherever the Lord plants you. I know the Lord has amazing plans for your life, and I just believe so much in you because I know you are a great man. You're such a blessing to me, such a great blessing to the family. Please continue to shine. We will always be behind you. I will always be behind you to support you and love you all the way, wherever life takes you. Wow. And I have a quick question for you. Yeah. You see, not too many people know that you cook really well. So if there was a dish that would best describe your life situation today, what would the dish be? Oh my God. Don't forget to cook that for me. Grabe, Guys, so ano yan? Ano yung sikreto niyan? Chef ka pala by night. Lahat na lang na title, inano mo na. Ano ba yung hindi ko pa natitikman? Kasi yung mami ko mahilig magluto. Okay. So, frustration ko rin maging chef. Anyway, grabe naman si Ate Lala. So, Marami ano yung niluluto mo? Ano yung specialty mo? Iba-iba. Minsan, yung alimango. Oo. Na nilalagyan ng garlic, salt, pepper. Oh! Ano na, December 16 birthday ko, Vice. Grabe, pareho ngayon. Enjoy! Oo, pareho Diba? kami. Sabay, Kaya sabay. binabati ko siya sa IG. Oo. Hindi pa dyan nagtatapos. Ang surprise ko sa'yo, meron pa. Oh my God. Sabi ko sa'yo, Grabe. Hi, Kuya! Nako! What's up, Tol? Si bro. No, I just want to say that I'm very proud to be your sister / brother. Oh, bro. Pero gusto ko lang talaga, seriously, gusto ko sabihin, Kuya, na thank you sa lahat. Thank you for being a good example to me, to Crixos, for taking care of me and Crixos when we were neighbors. Hindi ko makakalimutan yun na pag walang pagkain, pwedeng ako tumikbo sa loob anytime. And kahit na pag chip in tayo magkakapatid, nadoble mo para sa akin. Hindi ko makalimutan yung mga acts of kindness mo for me, Kuya. Thank you so much. You'll always be my idol since birth. Alam mo yan, kahit na hindi mo ko kinokorek sa mga ginagaya ko sa'yo. Pero, I really wish that lahat ng dreams mo matupad, lahat ng prayers mo masagot ni Lord because you deserve everything. You deserve happiness, you deserve the world. Napakabuti mong tao, napaka-excellent mong public servant, and napakagaling mong tatay. At ikaw ay napaka-sweet na asawa, napakabuti mong anak. I love you very much, Kuya. Pasabugin natin, Brad. Oh my God. Hi, Ate Aiko. I love you. I miss you so much, Ate. Ay, love ko yan. Love you, Kuya. Close kasi ako talaga sa mga kapatid mo. Vice, you seem to have a very good relationship with your sisters. Is it because that ikaw lang ang talagang only boy? Are you a strict brother? Hindi. Sila yung strict sa akin. Talaga? Nung bata ako yung pinagtitripan nila lahat eh. Kaya parang, mag-isa lang ako yung only boy. So, kahit pa paano, parang bumabawi ako sa kanila paunti-unti. Pero, kaya si Shara, sinasabi niya bro. Bro? Kasi doon lalaki doon, tatawag sa kanya. Ginawa ko, hindi bro, tayo magkakape tayo dito. Yung dalawang panganay na tayo. May biruan pa nga kami na, alam mo tol, yung dalawang to, social sila tayo hindi tayo social.
Kaya stick lang tayo together. Oo. Ganun kami nung bata. Uh-huh. Hanggang sa later on, ayan, nung paglaki, medyo na-guilty ako kasi parang siga-siga siya. Ganun. Sabi ko, mag-date ka na, maghanap ka na ng ano. Ako na mismo yung nagsasabi sa kanya. And hanggang ngayon, tol, talaga yung tawagan namin. Meron ako isang question na galing sa boss natin. Oh, Kay Mayor Joy Belmonte. OMG. If you become mayor of Quezon City, what would you change? Galing sa kanya yan, ka-text ko siya. Kahit gusto mo pasok sa advice. Wow! Yan Pag ako naging, actually, alam naman natin na kung ano yung ginawa ni Mayor for QC. Yeah. And she has changed a lot of things in QC, a lot of And lives. you were a part of it, Vice. Huwag ka masyadong Pero kumaga, idol natin si Mayor Joy. Yes, of course. Number 1 mayor in the Philippines. And ang sabi ko sa kanya, before, nung nakusap ko siya nung last Christmas yata, nung binibiro niya ako tungkol dyan, ang sabi ko, Mayor, wala akong kailangan baguhin. Dahil sa ganda ng pagpapatakbo niyo. Siguro meron lang ako idadagdag, which is yung word ni God in every project. How beautiful. Yun yung sabi ko sa kanya. Pero kung tutuusin, ang ganda ng ganda ng streak, ang ganda ng mga breakthroughs na meron tayo. Hindi lang yung city yung na-change, pati yung mga buhay ng mga tao ng QC. Tsaka nung panahon nyo talaga, yung corruption dito sa QC, wala. Amen. Praise God. Diba? First time in history yung makuha natin yung commission Super, of order nagkawa, diba? Ilang years yun. qualified opinion niya. Ilang years tayo na nanalo? 3 years na. 3 years straight in the row, So, diba? sana ngayon ulit. Yes. May isa pa. Marami ko yung pasabi Grabe. sa'yo. Hindi ko Grabe. ako sa'yo, Vice, sorry Oh my God. From Naku. your wife, napakaganda ng asawa mo. What is your greatest regret and greatest accomplishment? Wow. Sa Greatest Mrs. Church, regret. ang ganda ng asawa mo natin. Igual pa rin naman. Thank you. Greatest regret ko is hindi ko siya nakilala na mas bata kami. Hindi naman tayo. Ay, si romantiko ka naman pala eh. Oh. So, bakit ngayon ka lang, gano'n? Greatest accomplishment ko yung magkasama kami hanggang ngayon. Ilang years na ba kayo together? Together, mga 20. Ha? Pero married, mga siguro 20 plus na. Kasi naging kami 2001. Galing. 22 years. 22, almost. Pero meron tayo na nag-on and off kami. Pero as married couple, kami, magsa 17 years. How do you keep the romance alive knowing that you're a very busy person? How do you make up time for him and for her? Honestly, yung time na nadidepress ako, nung time na maghiwalay kami, isa pa lang anak namin no. Nung time na yon, we were growing apart. As in, dahil nabuntis ko siya, hindi ako makapag-step up, konti lang kinikita ko sa pagbabanda. Yung pride ko, ayoko mag-artista dahil sa pride ko, feeling ko yung banda ko nasagot. And ang nangyari nung time na yon, parang naramdaman ko na alis na siya eh. Nag-decide ako na magpakasal kami. Thinking na getting married will fix lahat yun. Everything, yeah. Diba? Parang band-aid. Oo eh. Band-aid solution na Band-aid nangyari. solution. Nabuntis ko siya Yes. ulit. Plan naman yun. Pero dahil na kaming naghiwalay, dumating sa point na 2008, anniversary namin, nakita niya ako na parang may kausap sa phone, nakikipag-away, gano'n. And then, inamin ko na lahat na I was being unfaithful. May mga bisyo ako. Pati yung mga kabanda ko, mga kaibigan ko, lahat sila, they were, parang feeling ko talaga na-down ko sila dahil na sarili ko lang inisip ko ng time na yun. Kasi, uwi ako ng bahay, ang tingin niya sa akin, kaaway kami. Ganun na yung dati. Sobrang toxic ng relationship namin. Noong time na yon, decide siya pupunta siya sa Cebu, uuwi na siya kasi Cebuana na siya, doon na siya titira ulit sa akin ng mga anak namin. And talagang as in rock bottom. And then si Oreo, for some reason, may mga suicidal tendencies ako. Tinawagan ko si Oreo, thinking na parang alam mo, magbibilin ka. Sabi ko to, ito na yata ending ko. Sabi ko kay Oreo. Kasi Oreo naman sinasabi niya, hindi, really, God is good. And first time ko marinig yun from someone na nabarkada ko. Sabi niya, God is good all that time. Sinasabi niya, bro, may plano ang Diyos. Magandang future siya para sa'yo. Normally kasi, pag may tatawag ka, sabihin, shot mo lang yan, makakalimutan mo yung problema, di ba? Shot ko no. Yun. Sabi niya, trust me, Grady, may plan si God para sa'yo, hindi yan yung ending mo. And then sinabi ko, bro, kung totoo yung God na sinasabi mo, pakilala mo sa akin. So that day, sinamahan niya ako dun kay Coach Robert Gonzalez. Pastor siya, pero coach tawag namin dati siyang NBA player. And then from that day on, tuloy-tuloy, I surrendered my life to Christ. And then, hindi ko alam, si Jordan pala host si Danica. And si Danica led Joy to God din. Connect, no? In 2 weeks, naayos yung relationship namin. Parang nagliligawan kami ulit. And fast forward to today, 6 yung anak namin. Kaya, paano ko masasabi kung parang nagliligawan pa rin kami? Because I think yung love ni God na nag-overflow sa amin, dalawa, yung nagko-connect sa amin. Parang, ito siya, tapos ito si God. Basta nakatuto kayo pareho kay God, no matter what happens between you,
si God yung mag-aayos sa inyo. I think yung pinaka-key kung bakit yung fire namin para sa isa't isa. Hanggang ngayon. Mainit. Pag kinasal ako, uli kitang ninong. Promise naka-record ko. Naka-record. Isa pa kaming surprise sa'yo. Oh my Walang God. katapusan to. Dahil napag-usapan natin yung isang taong kakabanggit mo lang. Oh my Meron gosh. siyang mensahe sa'yo. Ay! Hi, Peggy. Unang-una, alam mo naman na love kita. At gusto ko lang sabihin sa'yo na maraming salamat sa pagiging napakabuti mong ehemplo sa amin. Alam mo, Peggy, kitang-kita sa buhay mo yung pagmamahal sa'yo ng Diyos. At kitang-kita ko rin na talagang gusto mo siyang sundin sa lahat ng ginagawa mo. And dyan sa ginagawa mo ngayon sa pagiging vice mayor mo, pagpatuloy mo lang yan, continue seeking God, tumulong ka ng tumulong, gawin mo ng mabuti yung trabaho mo. And alam ko naman na yan yung nasa puso mo. And again, I thank you for being my kuya. Love you. May sorry, naiyak kita ha. Kinulit ko talaga si Oyo. Sabi ko, Oyo, please. Naiyak naman ako, guys. Kasi alam kong best friend mo si Oyo. Sobrang lapit siya sa puso mo. At siya ang isa sa dahilan kung bakit naging Christian ka din. Sorry. Grabe ka, Lord. Sabi ko sa'yo, pinaganda kita kasi special ka sa akin, guys. Bakit ganun ka-close talaga yung relationship mo with Oyo? Wala akong kapatid na lalaki. The brother that you never had. Kung natusan lahat kami ng mga, ako, si Oyo, si Wow, Chino, Hiko, ano kami, kaya kami naging para magkakapatid. Ngayon, lahat sila nasa South, sa Alabang. Kami lang ni Daddy kayo nandito sa QC. sa QC area, sa North. So, birang-birang kami nakikita. Pero pag nagkikita kami, so, sorry, minamiss ko lang siya kaya. Love you, Tol. Love you. Dahil ayaw naman kita paiyakin all throughout, meron na tayong gagawin something fun naman. Sige, So please. ito ha, kuryari ako kay Boss Tech. Pinaghandaan ka namin. Sabi ko naman sa'yo, Vice, special tong episode na to sa'yo. Ito ay mga pagkain. Oh my gosh! Okay. Alam ko kilala kita dahil ayaw niya nakaka-offend ng tao. So feeling ko kakainin mo lahat yan pag ayaw mong sagutin yung mga tanong. Grabe. Meron tayong puso, meron Oh my tayong God. chicharon worm, at meron tayong utak ng baboy. Abot May ng tubig isaw, ako. at dila ng baboy. So guys, Grabe. ready ka na ba sa ating challenge? Game. Eto, easy question muna tayo. Okay, Vice. Kung hindi si Mayor Joy ang inyong mayor, sino pipiliin mong maging tandem? Mayor Abby Binay ng Makati o Mayor Lali Cayatayan ng Taguig? Grabe, nag-aaway yan ah. So, kumain ka na. Oh my gosh. Si Mayor Mike Alimurong. Si CA yun eh! Or si Mayor Ray Alimurong. Oh, so ayaw mo sagutin, kumain ka, pumili ka si Oh my Vice. gosh. Grabe. Dahil mali, hindi ko Dahil masagot. ayaw mong gusto mong mag-play safe, kain ka. Anong kainin mo, Vice? Malinis Utak. lahat yan. Utak ng baboy na unahin natin. Yan. Masarap. Sarap, parang balot. Masarap, Vice. O dahil dyan, meron namang politician na nangutang sa sa nagbayad. Madami. Pwede ka mag-next. O ayaw. Kaya ka ulit. Sarap yung puso. Ayun yung sagutin. Ang pait talaga ni Vice. Lagi siyang Yung mami ko nagluluto ng adobo, may puso nun. So, eto. Name a politician na ayaw mo na makatrabaho. Kakain ka ulit. Yari ako kay Vice. Yung isaw? Sige, isaw tayo. Ito, last question, Vice. Name the best and the worst counselor na nakatrabaho mo. The best, Lara Soto. No, because Lala is my best friend. She's my Maria in my life. I love her. The worst? Buti isa lang, no? Oh. Masarap yung Tito Word, masarap yan. God bless you! Yung pa muna ng tubig pa isa. Guys, ang sarap itong Chicho Worm. Saan yun to? Papadala kita, Vice. Oh my Vice, God. maraming salamat sa oras mo. Thank you, Consuelo. At gusto kong hingin itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa iyo. Kasi nung panahon na down, ang iyak tuloy ako. Ako naman tuloy papayakin mo. Oh, bakit? Kasi nung time na down ako, isa ka sa una nag-text sa akin. Eh sabi mo, huwag bibitaw, for as long as na wala kang tinatapakan tao. Salamat, Vice, kasi nararamdaman ko talaga yung genuine friendship at yung concern mo sa akin.
parang kulang na ampulin ako ng Soto. Kasi lahat kayo kaibigan ko. Tsaka, Vice, isang pasasalamat pa rin kasi nung isang araw, isa ka sa nagbigay ng kulay at nagbigay ng liwanag para magkasundo-sundo ang lahat. Hindi ko man kailangan ng i-elaborate yun, pero salamat dahil napakalaking tulong mo sa amin. And what do we do without you? Ako, salamat sa Diyos ko, sila. Vice, salamat. If there's one leader na hinahangaan ko, yung humility, ikaw yun, Vice. Oh, grabe. Naiyak talaga ako, Vice. Totoo. Kinararangal ko po ipakilala sa inyo at nakilala nyo ng mas mabuti. Ang Vice Mayor namin, napakasimple. Vice Mayor namin madasalin. Vice, baka naman pwede pagdasalin kami lahat dito sa YouTube channel. Kahit quick, Sure. share lang. Dear God, maraming salamat po sa lahat ng opportunities na binibigay sa amin, lahat ng mga tagumpay, mga pagsubok. Salamat din because alam namin na you are a great, faithful, loving, merciful God. May plano po kayo sa lahat ng buhay namin, pati sa lahat ng mga taong nanonood at subscribers sa itong YouTube channel because of the Aiko. Father, we pray that you continue to use Aiko as an instrument of blessing, as an inspiration. Patuloy nyo siyang gamitin na isang ilaw na magbibigay ligaya sa mga tao at magbibigay inspirasyon sa mga tao, lalo na po dun sa mga tao na who are seeking. And we pray na i-bless nyo po lahat ng staff, lahat ng bumubuo ng YouTube channel na ito, from the directors to the lightmen to the content writers, consultants, lahat, Lord, na kasama ni Counselor Aiko, even sa buong family niya. We pray that you bless and protect every one of us. We plead the blood of Christ, Lord, sa lahat ng mga tao sa paligid namin na kasama namin. And we pray, Lord, na Counselor Aiko will continue to lift your name high in everything that she does. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, ladies and gentlemen, Vice Mayor Gian Soto. Thank you, guys. Thank you. Vice, thank you. Thank you.